Maligayang pagbabalik sa Tagalog Movie Recap, isa na namang magandang pelikula ang aking i-recap ngayon, so sit back, relax, and enjoy. Ang pelikula ay tungkol sa pagkalat ng isang uri ng virus, at 6 na buwan matapos ang orihinal na epidemya, halos nalipol na ng virus ang buong populasyon. Gayunpaman, idineklara ng hukbong ng Amerika na tapos na ang panganib, at dumating ang mga sundalong Amerikano upang ibalik ang kaayusan at simulan ang muling pagtatayo. Bumalik ang mga refugee, ngunit isa sa kanila ang may dalang nakamamatay na virus. Hindi pa nawala ang virus at mas mapanganib pa ito kaysa dati. Kaya naman inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel, at pindutin ang bell, at mag-iwan ng like para makatanggap ng pinakamagagandang recaps. Sa isang bahay sa Kanayunan, ang mag-asawang sina Don at Alice Harris ay nagtatago kasama ang iba pang mga nakaligtas. Nag-aalala pa rin si Alice tungkol sa kanilang mga anak, na bago pa man ang pagsiklab ng virus, ay nag-aral sa ibang bansa. Kumain ang mag-asawa kasama ang mga kapwa nakaligtas, sina Sally, Jacob, Karen, at Jove. Nagtabi si Karen ng plato para sa kanyang kasintahang si Sam, na umalis sa grupo 5 araw na ang nakalilipas. Ikinatwira ni Jacob na patay na si Sam o wala na siyang pakialam sa kanila. Naantala sila ng pagkatok sa pinto. Nang marinig ang isang batang lalaki na humihingi ng tulong, iginiit ni Alice na payagan siyang papasukin ito. Sa kabila ng panganib, kumuha si Don ng crowbar na handang ipagtanggol ang kanyang asawa at ang iba pa. Binuksan niya ang pinto at nakita ang batang lalaki na nag-iisa. Hinila siya ni Don papasok at dahan-daang isinara ang pinto. Habang kinakausap ng iba ang bata, sumilip si Karen sa labas ng bahay, umaasa pa ring babalik ang kanyang kasintahan. Lumitaw ang isang zombie at hinawakan ang kanyang braso, at kinagat siya. Hinayla siya palayo ni Jacob, ngunit hinampas siya ni Karen. Hinampas ni Don ang kanyang ulo gamit ang crowbar para makalaya si Jacob. Tumakbo ang iba habang nilalabanan ni Don ang mga zombie. Mas maraming zombie ang nagbasag ng mga bintana, at nakapasok sa bahay. Tumakbo paakyat sina Alice at ang bata para sa kaligtasan. Tumakas sina Jove, Sally, at Jacob papunta sa garahe, habang hawak ni Jove ang pinto para makatakas ang iba. Napatay ni Don ang isang zombie ngunit nalaglag ang kanyang crowbar. Nagmadali siyang umakyat sa itaas para hanapin si Alice. Pagbalik sa garahe, nabasag ang pinto, kaya nakapsok ang mga zombie at kinain si Jove. Natigilan si Sally sa kalungkutan para sa kanyang asawa. Sinubukan ni Jacob na hilahin siya paakyat sa ikalawang palapag ng garahe, ngunit sinunggaban siya ng mga zombie. Dahil hindi siya nailigtas, isinara ni Jacob ang pinto. Natagpuan ni Don si Alice sa kwarto, ngunit tumanggi siyang umalis nang wala ang bata. Sa wakas ay nakita niya ang batang lalaki na nagtatago sa aparador at tumakbo papunta sa kanya. Isang lalaking may impeksyon ang Sam-Ira sa pinto, na pumasok sa pagitan nina Alice at Don. Sumigaw si Alice para humingi ng tulong, ngunit isinara ng takot na si Don ang pinto ng banyo. Iniwan ang kanyang asawa na mag-isa. Lumabas si Don mula sa bintana at tumakbo palayo. Nakita siya ni Alice mula sa bintana. Ngunit patuloy na tumatakbo si Don, pinapanood si Alice na sinugod ng mga zombie. Tumakbo si Don papunta sa ilog habang papalapit sa kanya ang isang grupo ng mga nahawaan. Nakarating siya sa daungan kung saan inihahanda ni Jacob ang bangka. Sumakay si Don sa bangka, ngunit nahulog si Jacob sa tubig. Sinubukan siyang hilahin ni Don pataas, ngunit hinayla siya pababa ng mga zombie. Hindi nagtagal, muling bumangon si Jacob, na ngayon ay may impeksyon na. Sinipa siya ni Don palabas ng bangka at nakatakas. Puno ng kalungkutan at takot ang kanyang mukha, habang lumilingon sa bintana kung saan niya huling nakita ang kanyang asawa. 28 linggo matapos tumama ang Rage virus, isang puwersa ng NATO na pinamumunuan ng Amerika ang tumulong sa pagpapauwi sa Britanya matapos mamatay sa gutom ang mga nahawaan. Isang sniper mula sa militar ng US, si Sergeant Doyle, ang nagbabantay sa lugar habang nagbibiruan kasama ang kanyang kaibigan, isang piloto ng helikopter na nagngangalang Flynn. Dumating ang isang eroplano sa airport, na nag-uwi ng mga Briton na nakatakas sa pagsiklab ng virus. Si Major Scarlett Levy, isang medical officer, ay nagbantay sa mga bagong dating at labis na nalungkot nang makita ang mga bata sa kanila. Kabilang sa mga bagong dating ay sina Tammy at Andy. Isinagawa ni Scarlett ang medikal na pagsusuri kay Andy, habang nakikita ang kanyang mga heterochromatic na mata, na minana niya mula sa kanyang ina.
Dinala sina Andy at Tammy sa District 1, ang unang ligtas na quarantine area pagkatapos ng pagsiklab. Pagdating doon, masayang nakipagkita muli sina Tammy at Andy sa kanilang ama, si Don. Samantala, iginiit ni Scarlett sa kanyang mga nakatataas na hindi sila handang tumanggap ng mga menor de edad. Tiniyak sa kanya ni General Stone na hindi na babalik ang virus, at kung babalik ito, makokontrol nila ito. Pagbalik sa District 1, binigyan ni Don ang kanyang mga anak ng isang tour. Siya ang tagapangalaga ng distrito, na nagbibigay sa kanya ng komportableng penthouse para sa kanyang pamilya. Ngunit ililipat sila sa isang bagong bahay sa loob ng ilang buwan. Ipinaliwanag ni Don na hindi sila makakabalik sa kanilang dating tahanan dahil sa kawalan ng seguridad sa lugar. Dahil dito, nagtanong si Andy tungkol sa kanilang ina. Nag-aalangan si Don na nagsinungaling tungkol sa nakitang kritikal na kalagayan ni Alice, at sinabing huli na siya para iligtas ito. Sinabi sa kanya ni Tammy na masaya sila na nakaligtas ito. Nang gabing yun, inihanda ni Doyle ang kanyang sniper rifle upang bantayan ang mga residente ng District 1. Gamit ang kanyang scope, minanmanan niya ang mga residente ng gusali. Nang makita niya ang pamilya Harris, natuwa siya na ang kanilang mga operasyon ay nakatulong upang muling magkaisa ang mga pamilya. Pagkatapos, nakita niya ang nag-aalalang si Scarlett sa kwarto nito. Nang gabing yun, binangungot si Andy, nakita ang kanyang ina na may impeksyon. Sinabi ni Andy kay Tammy na nag-aalala siyang makalimutan ang mukha ng kanyang ina. Tiniyak sa kanya ni Tammy na hindi niya ito mangyayari. Kinabukasan, palihim na lumabas sina Tammy at Andy sa safe zone. Nakita sila ni Doyle at iniulat ang mga bata na ibalik. Tumakbo sina Tammy at Andy sa mga kalye, sa wakas ay naranasan ang kalayaan. Huminto sila sa isang pizza restaurant, at nakakita ng isang motorsiklo. Sa pag-aakalang magagamit nila ito para mapabilis ang kanilang biyahe, pumasok si Tammy at kinuha ang susi mula sa isang walang buhay na katawan. Minamaneho ni Tammy ang motorsiklo hanggang sa wakas ay marating nila ang kanilang lumang tahanan. Kinuha nila ang nakatagong ekstrang susi. Samantala, napagtanto ni Don na nawawala sila sa District 1. Pumasok ang magkapatid sa kanilang bahay at mabilis na kinuha ang litrato ni Alice. Pagkatapos, kinuha ni Tammy at Andy ang mga personal na gamit at damit mula sa kanilang mga kwarto. Maya-maya, tinawag ni Andy si Tammy, ngunit hindi ito sumasagot. Narinig niya ang langit-ngit ng pinto sa attic, kaya pumasok siya upang magsiyasat. Sa loob ng attic, nakita niya ang mga mangkok ng nabubulok na pagkain at mga guhit sa dingding. Isang galaw ang pumukaw sa kanyang atensyon. Mas malapitan niyang natano ang figura sa dilim. Si Alice yun. Tuwang-tuwa siyang makita ang kanyang ina, niyakap ito ni Andy. Ngunit niyakap siya ni Alice ng mahigpit. Maya-maya dumating ang mga sundalo sa harap ng bahay. Nakalaya si Andy at tumakbo palabas ng bahay kasunod si Tammy. Pagkatapos, na-corner ng mga sundalo ang mga bata at inimbestigahan ang bahay. Sa District 1, pinaliguan si Alice ng decontamination, at kalaunan ay itinali siya sa isang kama, na papaligiran ng mga sundalo. Tinanong ni Scarlett kung paano siya nakaligtas ng ganito katagal, ngunit hindi siya sumagot. Iniikot ni Scarlett ang kanyang manggas para kumuha ng sample ng dugo, ngunit nakakita siya ng bakas ng kagat sa braso ni Alice. Iginiit ni Alice na makita ang kanyang mga anak. Nagulat si Don nang malaman na natagpuan ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa. Sa detention room, tinanong ni Don ang kanyang mga anak kung bakit sila umalis, ngunit iginiit ni Tammy ang katotohanan tungkol kay Alice. Nagsinungaling si Don na nalilito rin siya ngunit sinabi niya sa kanila na dapat silang maging masaya na buhay si Alice. Kinumpirma ni Scarlett na nahawa si Alice sa pamamagitan ng kanyang blood test ngunit wala siyang ipinakitang sintomas. Sinabi niya kay General Stone na maaaring may natural na immunity si Alice sa virus. Ngunit isa pa rin siyang carrier at maaari niyang mahawa ng iba. Nagpasya si General Stone na ipapatay si Alice, sa kabila ng paggigiit ni Scarlett na ang pag-aaral sa kanya ay maaaring humantong sa isang lunas. Kasabay nito, pumasok si Don sa isolation room at umiiyak na humingi ng tawad kay Alice dahil sa pag-iwan sa kanya sa cottage. Tiniyak sa kanya ni Alice na mahal pa rin niya ito. Dahil sa labis na tuwa sa kanilang mga emosyon, yumuko si Don at hinalikan siya. Sa pamamagitan ng halik, nahawa si Don. Pinanood ni Alice ang pagpupumiglas ng baliw na Don at pagsusuka ng dugo. Natarante si Alice na kumawala sa kanyang pagkakatali, ngunit siya ay nakulong.
Brutal siyang pinatay ng nahawa ang asawa. Ngayong naging zombie na siya, sinimulan ni Don na mahawan ng mga sundalo sa kanyang paraan. Nakita ni General Stone ang trahedya. Inanunsyo niya ang Code Red upang mapigilan ang pagsiklab ng virus. Ikinandado ng mga sundalo ang District 1. Sa silid ng detention, tiniyak sa kanila ng sundalong nagbabantay kina Tammy at Andy na maayos ang lahat. Pagkatapos ay umalis upang tingnan ang mga bagay-bagay. Ngunit nang bumalik siya, zombie na siya. Binaril ni Scarlett ang sundalo at dinala ang magkapatid. Ang mga residente ng District 1 ay ililipat sa isang ligtas na lokasyon. Sinubukan ni Scarlett na kumuha ng pangunahing prioridad na seguridad para kina Tammy at Andy, ngunit tumanggi ang mga sundalo. Sa kaguluhan, itinulak si Andy ng karamihan, kaya't nawala sa paningin nila sina Tammy at Scarlett. Dinala ang mga residente sa garahe para sa kanilang kaligtasan. Nagpanik sila ng i-lock ng mga sundalo ang mga pinto. Nakahanap si Andy ng tahimik na sulok para magpahinga. Namatay ang kuryente, dahilan para magdilim ang mga takot na residente. Nagsimulang manginig ang pinto ng fire exit, na nakakuha ng atensyon ni Andy at ng isa pang lalaki. Lumapit si Andy habang ang isa pang lalaki ay nag-iilaw ng kanyang flashlight. Kinalampag ng nahawa ang si Don ang pinto. Nabigla si Andy nang makita ang kanyang ama sa kanyang kakilakilabot na kalagayan. Inatake ni Don ang isa pang lalaki na may flashlight, at samuka ng dugo sa kanyang mukha. Tumalon si Don sa isa pang tao nang biglang bumangon ang lalaking may flashlight. Nataranta ang karamihan ng mas marami ang nakagat at nahawaan. Umakyat si Andy sa ibabaw ng mga tao at sasakyan, pagkatapos ay umakyat sa ventilasyon. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga para harangan ang mga sigaw. Pinilit ng isang grupo ng mga tao na buksan ang mga nakakandadong pinto, kaya't lumabas sila ng gusali. Binaril ng mga sundalo ang mga nahawaang tao, ngunit pinahirapan ito ng kalituhan. Lumabas ng gusali sina Scarlett at Tammy. Habang pinapanood ang paglala ng sitwasyon, inanunsyo ni General Stone na babarilin ang lahat ng target, nahawaan man o hindi. Nakahanap si Scarlett ng radyo at sinabihan ng militar na hanapin at ilikas si Andy. Sa labas, sa wakas ay nakalabas na si Andy mula sa mga ventilasyon. Natanggap ni Doyle ang utos na barilin ang lahat ng nasa lupa at tinanong kung kaya niyang patayin ang mga inosenteng tao. Binaril ng mga sniper ang lahat, na nagdulot ng mas matinding takot. Narinig ni Andy na may tumatawag sa kanya. Nakita niya ang isang lalaki, si Sam, na sinenyasan siyang pumasok sa isang bodega. Isang lalaking nahawaan ang tumakbo papunta kay Andy. Ngunit iniligtas ni Doyle si Andy, kaya nakatakas ito. Isa sa mga sniper ang knock-corner ng mga zombie. Binaril ni Doyle ang kanyang kasama sa ulo para mailigtas ito sa impeksyon. Hindi na matiis ni Doyle ang pagpatay sa mga inosente. Sa loob ng bodega, gumala-gala si Andy at natagpuan sina Scarlett at Tammy. Niyakap ni Tammy ang kanyang kapatid, nakahinga ng maluwag dahil ligtas ito. Sinabi ni Andy kay Tammy na nahawaan ang kanilang ama. Nagtataka si Sam kung bakit tina-target ng militar ang lahat. Ipinaliwanag ni Scarlett na dapat lipulin ng hukbo ang lahat kung hindi nila mapipigilan ang pagsiklab ng virus. Pinag-usapan nila kung paano makakatakas sa mga zombie at sa militar. Pumasok si Doyle, sinabi sa kanila na maaari nilang iwasan ang mga zombie sa gabi, ngunit hindi sa mga sniper. Tinanong ni Scarlett kung bakit niya iniwan ang kanyang pwesto, ipinaliwanag ni Doyle na gusto niyang makatakas sa kaguluhan, at nag-alok na tulungan ang mga nakaligtas. Pinangunahan ni Doyle sina Scarlett, Tammy, Andy, at ilan pang iba palabas ng gusali. Natawagan ni Doyle si Flynn, na siyang nagpaalam sa kanya na ang Air Cavalry ay inutusang bombahin ng District 1 upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Sinabihan niya si Doyle na makipagkita sa kanya sa Regent Park. Nagtakbuhan ang mga grupo sa mga kalye nang magsimulang magpaputok ang isang sniper sa mga nakaligtas. Ang iba ay nagtago sa isang eskinita. Nataman si Scarlett sa binti, ngunit mabilis niya itong nilagyan ng benda. Napansin ni Doyle na nataranta ang sniper, kaya hindi gaanong tumpak ang kanyang mga tira. Hiniling niya kay Sam na tulungan siyang ibunyag ang posisyon sa sniper sa kanya. Ngunit natakot si Sam at tumanggi. Nang marinig ito, sumugod si Andy patawid ng kalye, ginamit ang kanyang sarili bilang bait para sa sniper. Dali-daling pinaputukan ni Doyle ang sniper. Ang iba ay napunta kay Andy nang makitang maayos siya. Umakyat ang mga nakaligtas sa mga pader, pinapanood ang mga jet na lumilipad sa itaas.
Tumungo sila sa isang tunnel para sa kaligtasan. Sa kanyang helicopter, pinanood ni Flynn ang District 1 na binomba, kung saan ang mga nahawa at hindi nahawa ay sinunog ng buhay. Pinanood ng mga sundalo sa control room ang pagkawasak. Isang tahimik na Don ang umiwas sa apoy sa likod ng isang pader habang pinapanood ang larawan ng kanyang asawa at anak na nasusunog sa harap niya. Nakita ni Doyle ang apoy na umaabot sa tunnel kaya tumakbo sila palabas ng tunnel bago ito sumabog. Nakikinig si Stone sa mga ulat tungkol sa mga bambang apoy. Ipinapakita ng isang kamera na ilang taong nahawahan ang nakaligtas sa mga bambang apoy at sinira ang mga barikada. Dumating ang umaga, at ang mga nakaligtas ay nagpapahinga sa Regent Park. Iniisip ni Andy kung buhay pa ba ang kanilang ina, ngunit sa palagay ni Tammy ay hindi. Inamin ni Doyle kay Scarlett na si Andy ang target niya, ngunit hindi niya mabaril ang bata kaya umalis siya sa kanyang pwesto. Ipinaalam sa kanya ni Scarlett na si Andy at ang ina ni Tammy ay immune sa rage virus, at naniniwala siya na ang magkapatid ay maaaring may parehong immune gene. Binigyang diin niya na mas mahalaga ang buhay ng mga bata kaysa sa kanila. Tumawag si Flynn sa radyo, ipinaalam kay Doyle na ang mga nahawaan ay malapit lamang. Sinubukan ni Doyle na tumakas kasama ang iba, ngunit huli na ang lahat. Malapit lang ang mga zombie. Inutusan sila ni Doyle na magtago sa damuhan. Dumating ang helicopter, iginiit ni Doyle na ilikas muna ang mga bata, ngunit tumanggi si Flynn na dalhin sila. Nang makitang papalapit ang mga zombie, natarante si Sam at hinawakan ng slip ng helicopter, nagmakaawa kay Flynn na ihatid siya palayo. Pinalipad ni Flynn ang sasakyang panghimpapawid palapit sa mga nahawa dahil sa kalituhan. Itinutok niya pababa ang mga rotor blades, at hiniwa ang mga zombie. Tumakbo ang iba palayo habang hinahabol sila ng mga nahawaan. Taglay ang dugo sa mukha ng mga zombie, nahulog si Sam mula sa helicopter. Pinalipad ni Flynn ang helicopter palayo. Sinabihan si Doyle sa radyo na tumungo sa stadium ngunit iginiit na iwanan ang iba pang mga nakaligtas. Nakarating ang grupo sa labasan ng parke, ngunit natisod si Andy. Lumipat si Doyle at binarilang nahawa upang iligtas siya. Sinubukan muli ni Doyle na kontaken si Flynn, na nangangatwiran na huwag pansinin ng Code Red at iligtas ang iba. Hinabol sila ng mas maraming nahawa ang tao. Tumakbo ang grupo ngunit napahinto ng ang nerve gas ay ibomba sa dulo ng kalsada. Sumakay sila sa isang kotse at isinara ang mga ventilasyon, tinakpan ang kanilang mga mukha. Ang pagkatok ng nahawa ang tao sa mga bintana ay sumabog hanggang sa tuluyan silang mapatay ng gas. Sinubukan ni Scarlett na paandarin ang sasakyan, ngunit hindi ito gumana. Nakita ni Doyle ang mga sundalong gumagamit ng mga flamethrower upang sunugin ang mga nahawa ang tao. Sinabihan niya si Scarlett na ihatid ang mga bata sa stadium ng mag-isa bago bumaba ng sasakyan. Nagmadali si Doyle papunta sa likuran ng sasakyan at itinulak ito. Nang makalapit ang mga sundalo, inutusan niya si Scarlett na paandarin ang sasakyan, at sa wakas ay pinaandar na nito. Umiiyak na pinanood ng tatlo si Doyle habang sinunog ng kanyang mga kapwa sundalo. Hinatid ni Scarlett ang mga bata papunta sa stadium, iniiwasan ang mga kalsada kung saan pumapasok ang nerve gas. Isang Apache gunship ang nagsimulang magpaputok sa kanila. Itinulak ni Scarlett ang sasakyan papunta sa isang underground transit para maiwasan ito. Pagkalabas ng sasakyan, kinuha ni Scarlett ang sniper rifle ni Doyle at inakay ang mga bata. Pagdating sa isang madilim na lugar, pinagmasdan ni Scarlett gamit ang night vision ng rifle ang magkapatid para ituro kung saan pupunta. Bulag na bumaba sina Tammy at Andy sa isang set ng escalator. Ngunit nadulas ang dalawa pababa, nawala sa paningin ni Scarlett. Sinundan ang kanyang boses, natagpuan ni Scarlett si Tammy. Lumitaw si Don, inaabangan si Scarlett. Kinuha niya ang rifle at ipinutok ito sa ulo ni Scarlett. Nang tumahimik muli ang lahat, natagpuan ni Tammy ang rifle at tiningnan ito gamit ang scope, at nakita ang walang buhay na katawan ni Scarlett. Sa platform, hinanap ni Andy ang iba, ngunit pumasok si Don. Nanigas si Andy nang ibagsak siya ni Don sa sahig, at kinagat sa leeg. Natagpuan sila ni Tammy, at tumakbo si Don papunta sa kanya. Hindi na nakikita ni Tammy ang kanyang ama sa kanya, binaril niya si Don. Lumuluha si Tammy at naglakad papunta sa kanyang kapatid. Dahil sa paniniwalang magiging zombie siya, tumakbo palayo si Andy sa kanya. Natamba siya sa riles, kaya naabot siya ni Tammy. Tinulungan niya itong bumangon at tiningnan ang kaliwang mata nito, na naging pula na parang kay Alice.
Hindi rin naman ito naaapektuhan. Nakarating ang dalawa sa stadium, kung saan naghihintay si Flynn. Initukan sila ni Flynn ng baril at tinanong kung nasaan si Doyle. Pinigilan ni Tammy ang kanyang kapatid na makita ito. Sinabi niya sa kanya na silang dalawa na lang ngayon. Sa wakas ay pumayag si Flynn na tulungan ang magkapatid, at pinalipad sila patawid sa stadium. Pinanood ni Tammy at Andy ang pinsalang dulot ng pagsiklab ng virus. Pagkalipas ng 28 days, inabando na ang helikopter ni Flynn sa France. Wala na siya at ang mga bata. Isang grupo ng mga nahawaan ang tumakbo sa isang tunnel at lumabas patungo sa lungsod ng Paris, France.